Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Martes sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa ating mga pagbasa ngayon, ang tema ay pamamaalam. Si Pablo sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol ay nagpunta sa Mileto at doon ipinatawag niya ang matatanda ng bayan, ang mga pinuno ng bayan upang magpaalam. Sapagkat ayon sa kanyang pahayag, sinasabi ni Pablo, baka hindi na ako makabalik dito sa inyo, sapagkat sinabi ng Espiritu sa akin na ako ay tutungo sa Jerusalem at malakas ang aking kutob, malakas ang aking pakiramdam na hindi na ako makababalik pang muli sa inyo. Kaya lahat halos ng komunidad na kanyang napaglingkuran ay pinuntahan niya at siya'y nagpapaalam. Pero merong magandang dapat tayong pulutin sa pamamaalam na ito ni Pablo sa mga komunidad na kanyang pinaglingkuran. Una, sinasabi niya, sinabi sa akin ng Espiritu Santo. Malakas ang loob ni Pablo na sabihin, sinabi sa akin ng Espiritu Santo. At papaano yon mangyayari? Kung meron siyang malalim na relasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pananalangin. Di ba ganito rin ang ating Panginoong Hesus? Bagamat abala sa maraming bagay, hindi niya kinakalimutan ang maglaan ng oras, ng panahon sa katahimikan, sa pag-iisa para manalangin sa Ama. At ganito rin ang buhay mayroon si Pablo. Kaya dahil doon, nakakausap niya at nagsasalita sa kanya ang Espiritu Santo. Buhay panalangin. Yan ang mayroon si Pablo sa kabila ng kanyang pagiging abala sa pagpapahayag sa maraming komunidad. At iyan din ang hingin nating biyaya sa Diyos, na mapagkalooban din tayo ng oras, ng panahon, sa tahimik at mapagnilay na pananalangin. At sinasabi rin dito sa unang pagbasa, bukod sa nakakausap ni Pablo ang Espiritu Santo, siya rin ay nagpapahayag at nangangaral tungkol kay Jesus. At maging sa kanyang pamamaalam, ang sentro ng kanyang pagpapahayag ay hindi yung kanyang sarili, hindi yung kanyang mga nagawa, hindi yung kanyang mga naging accomplishments. Ang sentro ng pagpapahayag ni Pablo sa kanyang pamamaalam ay si Jesus. Sapagkat para sa kanya, ang lahat ay mula kay Jesus at patungo kay Jesus. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung papaano si Jesus din na Panginoon at Diyos ay nagpapaalam. Babalik na siya sa Ama. At sa kanyang pamamaalam, sinasabi niya sa Ama, nagawa ko na ang lahat ng ipinapagawa mo sa akin. Ang mga alagad na pinili at tinawag upang maging kasakasama ay nandirito pa sa sanlibutan. Iiwan ko sila sa sanlibutan at ako'y babalik na sa iyo, Ama. At saan ba nangyari itong pamamaalam na ito ng ating Panginoon sa Ama? Di ba sa pananalangin? At napakahaba itong mababasa at maririnig nating panalangin ng ating Panginoon.
Kaya napakagandang pagnilayan itong bahaging ito ng Ebanghelyo. Sapagkat sa mga susunod na araw, maririnig natin kasama tayo sa ipinagdarasal ng ating Panginoon. Na hindi man tayo ipinapanganak pa nung sandaling iyon na siya ay nananalangin sa Ama, alam niya ang magiging direksyon ng kanyang pananalangin, kaya maging yung mga mananalig pa lamang at sasampalataya pa lamang sa Ama ay ipinagdarasal na niya. At maganda ring malaman na sa pananalangin ng ating Panginoon sa Ama, ang laman ng kanyang panalangin tungkol sa komunidad ay kung papaanong ang Ama at ang Anak ay iisa. Gayon din naman, sana, sabi niya sa kanyang pananalangin, tayong lahat ay maging isa. Amen.